Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at sa ating pong pagpapatuloy ng ating gawain tuwing Wednesday ng gabi, sa ating gawain ng pananalangin na ginaganap sa ating kanya-kanyang tahanan, ay pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at kayo po ay makibuklat sa akin sa banal na kasulatan sa Efeso, Kabanatang 6, mga talatang 10 hanggang 18, na ganito po ang sinasabi: sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga latang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga makapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadalimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hakbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makatatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangaral ng mabuting balita ng pakipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng itigawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyong mga salita na aming pong binasa. Tunay po, Panginoon, na napakabuti ninyo dahil ipinagkaloob ninyo, Panginoon, ng mga salitang ito bilang inyong pangako sa amin ng kasiguraduhan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makapangyarihan, basta't lagi naming taglay-taglay, Panginoon, ang iyong mga salita at hindi to namin nalilimutan, Panginoon, sa aming mga buhay. At lagi namin pinagbubulay-bulayan. Salamat, Panginoon, at dalangin namin na patuloy po kayong mangusap, Panginoon, sa aming mga kapatid, sa aming mga kanya-kanyang tahanan na nanonood, Panginoon, at nakikiisa, Panginoon, sa gawain ng pananalangin. At gayon din, ang aming dalangin ay bigyan mo ng katalinuhan, Panginoon, ang aming pastor na mumuna po sa amin sa pagbubuli-bulay ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa pangalan po ng inyong bugtong na anak ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Salamat po sa ating Predikador June Rodriguez sa kanya pong panalangin at maging sa ating pong sama-samang pananalangin ngayon pong gabi sa inyong tahanan, at kami din po dito sa Pastoral House ay mananalangin. Ang ating pong topic ngayong gabi, mga kapatid, ay patungkol sa victory over the enemy. Ang pananagumpay laban sa kaaway. Sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Upang tayo ay maging mananagumpay o mapagtagumpay, dapat ay tayo ay malakas, lumalim, lumago sa ating pananampalataya at tumibay ang ating pundasyon at ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Ang ating buhay spiritual ay
umaangat ng umaangat. Araw-araw tayo ay binabago ng Panginoon tungo sa pagiging matatag at mapagtagumpay na Kristiyano. Upang sa panahon ng mga mabibigat na pagsubok ng buhay, tayo po ay manatiling nakatayo at hindi po naigugupo ng kaaway. Amen? Sa porsyon pong ito ng banal na kasulatan ay makikita po natin ang mga champion ay hindi nagiging champion sa isang gabing pagsasanay lamang o isang araw na pagsasanay o dagliang pagsasanay, kundi sila po ay nagsasanay ng mahabang panahon. At sa kanilang pagsasanay, sila po ay may disiplina, may dedikasyon at determinasyon na manalo. Kapag ang isang tao ay may determinasyon, mga kapatid, kahit harangan man ng kanyon, kahit may mga matitinding pagsubok, siya po ay magpapatuloy sa kanya pong pakikipaglaban. Amen? Upang siya ay magtagumpay. No? At hindi lamang magkakaroon ng discipline, dedication, and determination, but also because of training, tulad ni Tiger Woods, ni Manny Pacquiao, at iba pang mga champions, sila po ay may mga striktong pagsasanay. No? Sila po ay nag-undergo ng strict training sa kanilang pong buhay. Kaya sila po ay naging champion. Pero yung mga champion, may mga pinagdadaanin pong struggles ng buhay yan. Sa banal na kasulatan o sa Ephesians chapter 6, ay nagsasabi po ng tatlong bagay para tayo po ay magtagumpay laban sa ating kaaway. Ang una po, pagkakaroon po ng spiritual growth. Having spiritual growth. Sa verse 10, sinasabi po ng banal na kasulatan, sa wakas mga kapatid, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. So tayo daw po ay ini-encourage ng Biblia o ng Ephesians na tayo ay magpakatibay sa Panginoon. Magpakatibay sa kalakasang ibibigay ng Panginoon sa kanyang dakilang kapangyarihan, yung great power. Yung power po dito mga kapatid ay galing sa Griegong salita na dunamis. Ang ibig sabihin ng dunamis po ay explosive power. Ito yung sumasabog, yung malakas kapag pumutok. No? May dunamis na power tayo galing sa Panginoon. At yun po ay matindi ang dating o matindi ang impact kapag ito ay na-realize sa ating pong buhay. Para tayong explosive kapag tayo po ay nakikipaglaban kay Satanas. No? Kapag tayo po ay nakikipaglaban, para siyang tinamaan ng bomba, para siyang tinamaan ng granada, para siyang nasapulan ng explosive, sapagkat yung explosive na yon ay talagang malakas na tumatama sa ating kaaway. Kapag tumama yon, tiyak na tayo po ay nagiging matagumpay. Amen? Kailangan natin ng dunamis. Dunamis galing sa Panginoon. Yung power na galing sa Panginoon, yung explosive power ng Diyos. Sabi dito, magpakatibay kayo sa pamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. At makikita po natin dito, yung kapangyarihan ng Panginoon ay siyang dahilan ng ating tagumpay at hindi po yung ating kalakasan lamang. Sabi ho ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who give me strength, or through Christ who strengtheneth me. Sabi po ng King James Version. So kailangan natin ng spiritual growth. No? Yun yung magbibigay sa atin ng tatag, ng tibay, ng kapangyarihan upang labanan ang dyablo. Yun din ang magbibigay sa atin ng tibay at tatag upang labanan ang virus na ating pong kinakaharap ngayon. Hindi po nakikita, tulad ni Satanas, ang ating kalaban ngayon ay hindi nakikita. Pero kaya natin siyang labanan sapagkat binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang pangalawang bagay po ay ang Kristiyano ay dapat mag-engage sa spiritual warfare. Noong pong mga nakaraang buwan ay parang itinuro ko dito yung pong levels of prayer. No? Pwede mo magkamali sa mentoring or kaya ay sa prayer meeting.
Ano po yung levels of praying? Yung pong unang tatlo ay matatagpuan sa Matthew 7:7. Ano yung unang tatlo? Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. At humanap kayo at kayo makakasumpong. Yung pong unang tatlo na level ay ask. Ano yung pangalawa? Knock at saka seek. No? Or seek and knock. Yan yung unang tatlong level. Yung pang-apat na level po ay struggling. Natatandaan nyo sa Matthew 26, ang Panginoong Jesus ay nagpipray sa Gethsemane. Ang sabi, ang kanyang luha ay parang dugo na pumapatak mula sa kanyang mukha, no? Sa kanyang mata. Yung luha. Parang dugo. Ganon katindi yung struggle ng Panginoon sa kanyang pananalangin. So, struggling in prayer. Yung pang-lima po ay fasting. No? Fasting. Sa ating pagpapast, tayo po ay mas tumataas, umaangat ang level ng ating spiritual kapag tayo po ay nagkakaroon ng ganong activity sa ating buhay spiritual. Lalo tayong lalago. Kasi pag nagpapast tayo, mas malapit tayo sa Diyos kaysa sa pagkain. No? Nag-abstain tayo ng pagkain. Kaya ako ngayon medyo kunti lang ang kinain kanina, kagabi din ako kumain ng kanin para mas malakas tayo sa spiritual kaysa sa physical. Tama? Mas marami nilalaan nating oras sa pananalangin kaysa sa pagkain. No? Pwede ho ba niyong sabihin ang amen dyan? Mas priority ang prayer kaysa pagkain. Fasting. Kaso, pagtapos ho ng fasting, banat ng pagkain. Talaga namang hindi ho maluksuhan o malundagan ng kabayo sa taas ng gabundok na pagkain ng ating kinakain. No? Kita ninyo, wala gaano akong tiyan ngayon. Kasi di ako kumain kaninang kagabi at sa kaninang umaga ay kapiraso lang ang aking kinain. Ang amin pong ginawa ay nag-pray kami. Pero hindi naman magdamag. Ang prayer namin hanggang alas 9 lang ng gabi. Mula ho dun sa schedule kagabi ng 7:30. Yan. Habang nanonood ng sarili sa television, dahil yun ay recorded, nagpipray kaming mag-anak. And after that, ay saka kami nanood ng television. Mga kapatid, yun yung ilan na? Seek, knock, ask. Struggling, fasting. Yung pang-anim po ay wrestling. Nakita ho ninyo yung ginawa ni Jacob sa Bethel. Hindi niya binitawan ang Diyos o hindi niya binitawan yung anghel na kung saan ay Diyos mismo yon hanggat hindi siya pinagpapala. Angel pong pagkakasabi. Bakit? Sa Griego po, ang salita po doon ay theopaneros. Yung theos po ay God, yung paneros appearance. Pag pinagsama po natin yung dalawang salita, yung theos paneros, it means yung God's appearance or pagpapakita ng Diyos. Diyos mismo yon. Kaso hindi makita ang Diyos dahil Espiritu siya, kailangan siya gumamit ng medium. Kaya ginamit niya angel. No? Ang anghel ng Diyos. Ngayon, meron ba tayong laban sa Diyos? Sa wrestling? Wala. Wala tayong kalaban-laban. Pero inalaw ng Diyos yun para ipakita sa atin na kailangan nating magsumikap, magpursige, magbigay ng extra energy, ng effort sa mga prayers natin. Na kung saan parang sinasabi nating, Lord, hindi ako titigil ng kapag kapipray hanggat hindi mo tinutugon ang aking prayer. Meron ho ba tayong mga prayers, mga kapatid, na hindi pa tinutugon ng Diyos? It's time for us na lalo pang magsumikap, mas patindihin pa natin ang ating prayer. No? Meron tayong spiritual wrestling in prayer. At yung panghuli po na level ng prayer, yung pampito ay spiritual warfare. Yung sinasabi ditong, we must be engaging in spiritual warfare. At kailangan, prepare po tayo spiritually. Dahil ang kalaban natin is hukbong spiritual, mga pinuno ng hukbong spiritual na sa himpapawid, kailangan po tayo maging ready, maging handa. We must be prepared para harapin ang dyablo sa mga panahon ng ating pong
gera laban sa kanya. No? Alam niyo, Satan is the greatest opposer of our prayer. No? Siya yung greatest opposer. Sa preaching, hindi takot ang dyablo sa ating mga preaching, lalo na kapag ang preaching natin, hindi natin pinamumuhay. Pero takot siya sa isang mangangaral o sa isang lingkod ng Diyos, sa isang Kristiyano, na yung kanyang sinasabi ay nakikita sa kanyang pamumuhay. Amen? Ang pangatlong bagay, mga kapatid, na dapat taglayin ng Kristiyano para magtagumpay sa dyablo o sa kaaway, siya ay dapat magtaglay ng spiritual weapons. Spiritual weapons. Yung una kanina, sa spiritual warfare, kailangan natin ng dalawang weapons. Ano yung una? Yung una, offensive weapons. Yun yung sword of the Spirit. Yung tabak, yung espada na dalawang talim. Kapag tinaga natin yan sa kaaway, spiritually na pagtaga, siya po ay talunan. No? Sword. Offensive weapon yan. At yung pangalawa po ay defensive weapon. Ano po yung defensive? Yung helmet, yung breastplate, yung pong kalasag, yung pong belt of truth, yung pong panyapak, sandals, at ano pa yung nabanggit ho doon? Yun po yung mga defensive weapon. Dapat tayo ay nagtataglay ng mga defensive weapon. No? At ganun din, higit sa lahat, magtaglay tayo ng mga offensive weapon. Samantalang, hindi ho nanalo si Pacquiao kapag sangga lang siya ng sangga ng suntok ng kalaban. Siya nanalo kapag sumusuntok siya sa kalaban. Amen? Hindi siya sumusuntok sa hangin. At kapag sumuntok siya sa hangin, maaring siya ay matalo. Dapat ganun din tayo, mga Kristiyano. We must possess an offensive weapon and defensive weapon dun sa spiritual warfare. Dito naman sa spiritual weapons, kailangan ho natin ng weapon na panlaban sa spiritual realms, sa spiritual enemy, sa kaaway na hindi nakikita. Kailangan natin ng spiritual weapons. At ano ito? Ito'y gawin ninyo, sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 18, ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Prayer in spirit in all occasion. Pray with humbleness. Be alert in all times. No? Sabi po ng Colossians chapter 4 verse 2, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin nyo itong mataimtim at may pasasalamat. Tatlo pong bagay ang makikita natin doon. Huwag magsasawa. It means our prayer must be an energetic prayer. Amen? May energy. May lakas. Anong pangalawa? Our prayer must be a watchful prayer or expectant prayer, nagbabantay. At yung pangatlo po, it must be an expressive prayer. It must be an expression of thanksgiving. Hindi lamang puro hingi. Dapat tayo po ay matuto ding magpasalamat sa Panginoon. Lagi natin siya sabi, pahingi noon, pahingi noon, pahingi niyan, pahingi niyon. Puro tayo pahingi noon. Dapat we should be thankful sa lahat ng ating pong tinatanggap at tatanggapin pa sa Panginoon. Amen? Kailangan nating taglayin ang spiritual weapons by means of prayer. Let's go pong i-sum up yung tatlong bagay sa gabing ito, mga kapatid, para tayo magtagumpay laban sa kaaway. Una, ang una, sinasabi ho dito, having spiritual growth with power, with dunamis. Yung pangalawa po, engaging in spiritual warfare. Dapat taglayin dalawang weapon, offensive and defensive weapon. At yung pangatlo po, using the spiritual weapons. At yung spiritual weapons by means of prayer. It must be energetic, expectant, and expressive. Magandang gabi po sa ating lahat. At bago ko po i-close ay nais ko pong anyayahan kayo na ipag-pray ang ating SUCC family, ang Unida as a whole, mula po sa ating Gensup hanggang sa pinakabatang membro ng ating iglesia, ang Unida, ang ating bansa, siyempre ang ating Pangulo, hanggang sa pinakamababang posisyon ng ating pamahalaan.
Pang-apat, yung frontliners, yung mga nagbabantay at nanggagamot at mga tumutulong sa mga manggagamot. At yung panglima po ay pagpe-pray natin na talaga makatuklas na ng gamot para dito. At panghuli, ipag-pray po natin ang ating kanya-kanyang pamilya. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong banal na salita, na kung saan kami, Panginoon, ay pinagkalooban nyo ng kapangyarihan upang pagtagumpayan ang aming kaaway. Ganon din, Panginoon, pinagkalooban nyo kami ng kapangyarihan upang pagtagumpayan ang COVID-19, ang kaaway na hindi nakikita. Maraming salamat po sa katotohanan na kung saan kami ay dapat magtaglay ng kalakasan, ng espiritual na kalakasan, ng pagiging matatag na Kristiyano para kami ay magtagumpay sa kaaway. Na kami din, Panginoon, ay dapat magtaglay ng spiritual weapons, maging ng physical weapons, no? Yung sword, yung sinusuot ng isang mandirigma. Physically, kami po ay napoproteksyonan nito, but mayroong implication ito spiritually na kami ay hindi kayang tamaan ng palaso ng kaaway because of those defensive weapons and also the offensive weapons. Maraming salamat po sapagkat ang aming pong kalaban ay talunan na. Kumbaga sa panahon ngayon, siya po ay isang leon na umaatungal, subalit wala ng pangil. Hindi na siya makakagat sapagkat tinalo na siya ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Subalit ang Kristiyano ay nadadaya sapagkat malakas ang kanyang atungal. Natatakot kami sa kanyang malakas na boses. Kami nadideceive sa kanyang mga salita. Kami ay nagkakaroon ng mga suliranin, mga problema na kung saan dinadamdam namin. Kaya naman, Panginoon, because of your words, kami po ay napalalago, napalalakas, tumitibay, at nagtatagumpay. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito, Ama, ay amin pong idinalangin ng may pananampalataya at pag-asa at expectation ng inyong kasagutan at patuloy na pagbibigay ng inyong kapangyarihan sa amin upang kami magtagumpay. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanpaman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. God bless po mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Amen.